Okay na. Ubos ng oras. So, yung gusto ko i-present na two-dimensional ay yung logos, yung main terminology ko sa pre-existence at sa early existence. Meron pa ako another term, yung God beyond time. Saka God in time. So, dito lang muna sa dalawa. Unahin ko to dahil may oras. Yung God beyond time, yun yung mga lingwahe sa Bible na He speaks as though tapos na yung mga bagay. He can speak in the past tense nga, in the Old Testament. Pero may kinalaman yan mangyari dito sa Logos. If God can speak in the past tense, pwede natin ma-misunderstood na naganap din sa Old Testament. But in reality, pinapakita lang yung omnipresence, omnipotence, omniscient. God in eternity, sa eternal Logos niya, kita na niya lahat ng bagay. He can speak in the past tense, pero hindi pa yung nagaganap. Nasa atin yan para magkaroon ng revelation doon. Okay? Although meron din literal na nagaganap sa Old Testament, meron pa siyang pinatutungkulan sa future na yan ang tuntunin sa kaganapan. If we compare the Old and the New, yung New Testament ang ultimate. Yung New Testament yung pinakamataas na fulfillment sa mata ng Diyos. When we read certain passages in the Bible, kunwari, nung sabi ni Kristo, the glory which I had with me before the world was. Yung tinanggap niya yung glory. Tinanggap ba niya yung glory sa Old Testament in the beginning? O tinanggap ba niya sa New Testament? So, itong God beyond time, ito yung mga language na past tense sa Bible, na kasama rin ng prophecy dyan. When God prophesies, it's a done thing, pero hindi pa yung nagaganap. Itong God in time, may mga language sa Bible na ginagamit ng mga Methodista, ni Eliseriano, na hindi niya alam lahat ng mangyari. Parang meron pa, yung sa balitan, mga paliwanag na meron silang may plan B ang Diyos, may plan B ang Diyos, kung sakali mangyari yan. So itong God in time, may pananalita sa Bible na parang yung Diyos, saklaw pa siya sa panahon ano mangyari. Halimbawa, nagsisi ang Diyos. So, may mababasa tayo sa Bible niyan. Yung kinabuti ni Eliseriano, hindi pa pumasok sa mind ng Diyos, ano yung gagawin ng tao. So, maraming talata yan, pero those are language. We're talking of two dimensions of God, di ba? The Godhead. This is one aspect of it. How God reveals Himself to us. There are things that you don't understand. Deuteronomy 29:29. Tama ko yung verse ko? May mga bagay na hindi revealed sa tao. May mga bagay na revealed. Meron tayo yung tinatawag na sight of God that is turned towards the world. O yung sa nakita ni Moses, the back part of God. Pero meron pa yung sasabing, the face of God na hindi pa nakikita ni Moses. Yung prophecy sabi sa Corinthians, we shall see Him face to face. May mga bagay na hindi pa na-reveal, saka pa lang i-reveal. So, dito, in essence of God beyond time and God in time, there are aspects of God that you have not yet seen, but God manifested Himself so that you can see Him. Okay? Ito, papasok yung theology. Akit na ako dito. 5 minutes or 10 minutes. Okay, so, 6. Okay, 4 minutes. Ito ang logos and theophany, gusto ko i-point out. This is the pre-existence of Christ. When you say pre, before existence. So, before His existence, ano yung mga nababasa natin as though He was there? Pakibukas si Hebrews 1:1 and 2. Pure Logos Word yun. When you say pure Logos Word yun, paano kala ng Diyos yun? Hindi pa yun nagaganap. Si Kristo ba ay part ng creation ng Diyos? Not as katuwang, but as an inspiration. Yan ang meaning ng Logos. The meaning of the word Logos is God's reason for creation. And His reason was Jesus Christ. Amen. He did not need any help. No? So, Jesus Christ served as the purpose. Sinusulat nila, Ephesians 3:10. Mamaya dito, pupunta tayo dyan. Itong Hebrews 1:1 and 2 ay theophany. Pero meron ditong Logos eh. Ito, 11 pa, ito, eternal purpose. Although from 9 to 11 meron yan. Yung purpose of God in Christ Jesus, yun, yung pre-existence. Our Lord. Ano yung participation in Christ sa creation?
At Logos, ang participation niya is God's inspiration. If you, kaya nyo basahin sa Tagalog, Colossians 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay. Ang ganda, oh. Alam mo yung sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay? Hindi siya kasamang tagapaglalang. Siya ang pinatungkulan ng paglalang. Para sa Kanya yung paglalang. Yan yung Logos. Saka address. So, ngayon, dito sa participation ni Christ sa New Testament, alam niyo ba ang pagiging creator ni Christ directly as the theophany of God? Pag sila theophany, this is God, this is Christ. Dumaan kay Christ yung paglalang ng Diyos. Yan yung sinasyon ni Pastor Rawi. So, ito ay realidad sa New Testament. Sa New Testament pa lang malalalang ang tao sa larawan niya, sa pamagitan ni Kristo. Hindi sa Old Testament, hindi kay Adan. Hindi kompleto yung kay Adan. So, yung mga tipong larawan lang yan, nasa bagong tipan lang matutupad ng buo, na kung saan, in creation ng Diyos, let us make man in our image. Yan yung nasa this 2,000 years between the 5th day and the 6th day. So, within this human era of time, from Adam to millennium, dito natutupad yung direktang kausap si Kristo, let us make man in our image. In sa Genesis 1:26, you read that not just parang kay Adan lang. You read that as a final prophetic picture up to the end time, up to the last days. The complete plan of God hanggang millennium, yung tungkol dun sa seventh day. Yung let them dominate, let them subdue every creature, let them have the dominion of the land. Dito tayo sa theophany. Hebrews 1:1 na tayo. Sa Hebrews 1:2, yung sa verse 1, sundan nyo, tingnan sa Bible, God who at sundry times and in diverse manners spake in the time past unto the fathers by the prophets. Nasaan ang Son? The form of the Logos. Nakatago. Yung Son ay nandun kay Moses. Yung Son ay nandun sa angel na ginamit ng Diyos. Yes. Sila yung medium. Sila yung big media. Kasi si Kristo yung final mediator. Pinatutungkulan lamang nun. Gusto ko sagutin yung sabi ko niya. Ano ba yung tinutukoy ni Kristo na glorify now the glory which I had today before the world was? The glory of resurrection. Maraming talata kaso may oras. Maganda na dalawang sima. So, tayo na yung booklet of it. Ito ang theophany. Pasahin natin Hebrews 1:1. Wala pa yung Son. Wala nang oras. Consciously. Where is the Son? Agree ako sa mga term ni Pastor Bobby na yung image, yung meron siyang image noon, parang siya nagsalta. Pero ang purpose is foreshadowing the future. Ang pinaka-ultimate ay verse 2. Sa New Testament, hath in these last days spoken unto us by His Son. Dito sa last days, dito sa New Testament, era of time, talaga siya literally mediator na kakausap. In times past, yung pagiging mediator niya is in the form of the inspiration of the word, yung purpose. Magkaiba kaya ito yung the two dimensions of God, how God manifests Himself. Before Christ came, siya yung pinaka-reason of everything, pinaka-iinog ng buong lahat ng bagay. When He came, sa Kanya nakasento lahat, all authority and powers been given to me by the Father. Yes. So, dito na sa verse 2, ito, Logos to, by whom He has appointed heir of all things. By whom He made the worlds. Who made? The Father made. Paano itong by whom? Hindi to kailangan niyang tulong. Ito yung purpose. Kailangan niya ng purpose. Ang purpose niya is to appoint Him heir of all things. So, sa last days, nagsasalita ng Son. Kahit nawala, hindi mo nakikita physical spirit. So, yung spirito niya, nangungusap sa atin by His Holy Spirit, na yung Son, ang theophany ng Diyos. Okay. By the way, meron kami pitong kopya nito, gusto nyo humingi. Compilation ng quotes sa verse. Okay? Kaya So, nag-test na po. Beses na nag-test ang company, Brother Francis, at isang beses kay Brother Bobby. So, we want to hear from another company. 10 minutes.